Ang assignment po na binigay sa akin ni Pastora Joy ay proclaiming God's glory among the nations. Bago po ako officially na magsalita patungkol po sa message na ito, na naaalala ko lang yung isa pong paborito ko pong quote or kasabihan na mas maganda pong banggitin sa wikang Ingles, pero alam ko na naiintindihan po ninyo ito. Sabi po ng kasabihan, sabi niya, there are two great days in the life of a man, sabi niya. The day when he was born and the day when he finds out why. Merong dalawang dakilang araw sa buhay ng tao. Ito ay yung araw ng kanyang pagsilang at pangalawa ay ito yung araw na maunawaan niya kung ano ang layunin ng kanyang pagsilang. At bilang mga mananampalataya po ng ating Panginoon, yan din po ay katanungan po natin na after po na tayo ay tumanggap sa Panginoon, pagkatapos po natin na maranasan ang kanyang kabutihan, maranasan po natin ang kanyang pagtanggap sa atin, at tinatawag po tayong mga anak ng ating Panginoon. Basic question pero critical na maunawaan po natin bakit tayo after na maligtas, ano ba ang layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. At ang isa pa po na kinakailangan po nating maintindihan ay matapos natin na maranasan ang lahat ng kabutihan ng ating Panginoon, what's next? I'm sure ay marami po kayong mga karanasan sa kabutihan, sa biyaya ng ating Panginoon. At pagkatapos nating maranasan lahat ng ito, ano ang kasunod? Ano ang kasunod? And I'm hoping na ito pong message po natin na proclaiming God's glory among the nations ay magbigay po sa atin ng kaunting paunawa or dagdag na kaunawaan, so that tayo po every time nagigising sa umaga ay automatic ay meron po tayong kaagad na idea as to kung ano po ang gagawin natin sa buong maghapon. Na hindi lang po tayo nakatuon na matapos ang maghapon or maharap natin ang buong maghapon, kundi meron pa po tayong layunin at meron pa po tayong target sa buong maghapon. So let's read Psalms 63 verse 3. Dalawa pong versions ang nandiyan. King James yung nasa itaas, tapos yung sa ibaba po ay interlinear. Ang kaibahan po niyan ay sa ibaba, yan po yung original na pagkakalapat ng sentence or ng bersikulo. Sa modernong translation po natin ay inuuna po muna yung subject dito sa dalawang sentences po na ito, pero sa original na pagkakasalin po sa wikang Griego ay binibigay po muna yun pong area kung saan ipoproclaim yung glory ng Panginoon. Nevertheless, let's read, declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. Sa interlinear, declare among the nations His glory, among all peoples His wonder. So yun po yung kaibahan niya. Inuna niya muna sa modernong translation, yun pong glory at saka yung wonders, and then parehas po na kasunod yun pong among the nations and among all peoples. Pero sa original ay inuna po muna yung kung saan i-declare yung glory at saka yung wonders ng ating Panginoon. Wala naman pong pagkakaiba or wala po siyang tawag dito difference, pero gusto ko lamang pong ipakita sa inyo na minsan ang pagsusulat po ng awit sa banal na kasulatan ay tinitignan po muna nila kung saan nila gagawin or gagampanan yung tungkulin na dapat po nilang gampanan. So, there's 2 points na gusto ko pong banggitin sa hapon na ito. 2 observations. Observation number 1 is we looked at the parallelism dito po sa verse na ito, Psalm 96 verse 3. And then,
ay i-observe po natin kung ano po yung point, ano ba ang punto ng Psalm 96 verse 3. Pero ito pong observing the point, meron po tayong 3 pang extra points dito. Hindi ko inilagay yung 3 sub-points kasi baka mabore po kayo pag tinitignan ninyo yung ating main outline ay naku po, mahaba tong preaching ni Pastor Alan ngayon kasi 5 punto. So inilagay ko po lang yung 2 so that yung mindset po ninyo or yung isip ninyo, 2 lang, maiksi lang mag-preach si Pastor. Pero pinapaunahan ko na kayo na yung pangalawa ay meron pong 3 points. So, ganun po yung ating presentation. So first, let's look at the parallelism ng Psalm 96 verse 3. Ang word po na parallelism, mainam po na makita natin ito because pag nagbabasa lang po tayo ng iba't ibang aklat po ng Biblia, isa po sa tinuturo natin sa Ministry Enhancement Program ay ang Biblia po ay hindi po isinulat na iisang klase lamang ng pagkakasulat. Halimbawa, ang Ebanghelyo ay kwento or narrative or stories. Ang patungkol po sa Ebanghelyo, yung Matthew, Mark, Luke, and John. Pag binasa po ninyo iyan, binabasa po ninyo siya parang kwento lang. Mayroon po siyang pasimula, merong in-between, and meron pong katapusan. Sa ibang bahagi po ng banal na kasulatan, nandiyan naman po yung mga propesiya. At pag binasa po ninyo ang mga prophets or mga prophecies or book of prophecies, iba po naman ang inyong kapamaraanan ng pagbabasa. Hindi yan binabasa na parang kwento lang, kundi yan po ay binabasa ayon sa klase na ang tawag po nila ay genre ng book or different genres of the books of the Bible. Ang Book of Psalms, ang genre po niya ay poetry, na pag binanggit po natin yung salitang poetry, I know familiar po kayo sa salitang poetry dahil meron po tayong mga tinatawag na Filipino or Tagalog poems na ginagamit po natin. Ang kaibahan lamang sa mga Filipino poetries or Filipino poems kumpara po sa Hebrew or sa mga Hudyo na pag sila po ay gumagawa, especially ngayon sa atin pong kapanahunan, may ginagamit pong klase, ang tawag ay literary device, na ginagamit po ng mga poets or yung gumagawa ng mga tula or mga poems po ngayon. Ang modernong gamit po ng mga gumagawa ng tula or even mga awit, ang ginagamit po nila ay rhyming. Na yung bandang huli ng sentence number 1, for example, ay dapat magkatunog sa bandang huli ng pangalawang sentence. Pero sa wikang Hebreo, hindi po ganon ang kanilang mga ginagawa. Napansin niyo ho ba na may mga awit po tayo na inaawit na magkatunog yung panay dulo? Amen, magkatunog. Sa wikang Hebreo, hindi po sila ganon kung gumawa ng awit or gumawa po ng tula, kundi ang ginagamit po nila ay parallelism. Ang parallelism ay hindi po siya kagaya ng Tagalog poems na magkatunog sa huli, kundi ito po ay magkaparehas po ng kanyang kahulugan. Yung unang talata ay merong kaugnayan sa pangalawang talata, kaya ang tawag po sa parallelism na tinatawag po natin, ang tawag po dyan ay synonymous parallelism. This is a literary device na ginagamit po sa aklat po ng awit na kung makikita ninyo ang ibig kong sabihin, ang synonymous parallelism ay nagbibigay po ng emphasis. Na kung ano yung ine-emphasize sa unang talata, yun din po ang ine-emphasize sa pangalawang talata. Ang kaibahan lang, pinapalitan ng termino or pinapalitan po ng salita. So tignan natin yung parallelism or synonymous parallelism. First, yun pong term na His glory and then His wonders. Sa actual po na kahulugan ng glory, ito po ay kalwalhatian.
Ang salita pong wonders naman po ay tumutukoy po sa mga mahimala or kamanghamanghang ginawa ng Diyos na makapangyarihan. So if you would look at or give the difference, His glory is somehow, in essence, parehas po ng wonders. And then, yung pangalawang statement or pangalawang declaration po dyan is among the nations, and then sa pangalawang sentence ay among all peoples. So gusto ko pong makita ninyo na kaya natin ipinapakita ito because gusto ko pong ma-realize ninyo na pag binasa ninyo ulit yan, meron pong tinatawag na pag-uulit-ulit. At sa pag-uulit-ulit po na ito, ang kanyang punto ay meron po siyang binibigyan ng emphasis or binibigyan po ng highlight. At ang highlight po dyan, ang subject dito po sa parallelism na ito or sa verse 3 is no other than the glory or the wonders of God. Yun po ang tinutukoy ng verse 3. Yung kaluwalhatian at yung mga kamanghamanghang gawa ng ating Panginoon. At sa kaluwalhatian at kamanghamanghang gawa ng Panginoon ay ipapakita ng talatang ito na hindi po siya nagtataglay ng kaluwalhatian at nakakagawa ng mga mahimalang bagay dahil lamang po sa gusto niyang gawin ito. Kundi ang kaluwalhatian at ang mga mahimalang gawain ng Diyos ay nandidiyan hindi para to keep it to Himself, kundi upang ipangalandakan or upang i-declare or upang i-proclaim sa lahat ng nasyon at sa lahat po ng tao diyan po sa nasyon na ito. Meron pong isang, nakita po akong poem nung isang gabi at ito po ang sabi niya, hindi ko inilagay diyan. Ito ay poem sa Tagalog. Sabi niya, ikaw ang buwan sa muntikong mundo, ang payak na ilaw at liwanag sa kadiliman ko. Ikaw ang buwan sa muntikong mundo, ang payak na ilaw at liwanag sa kadiliman ko. So that's synonymous parallelism. Ikaw ang buwan. Pangalawang sentence, ang payak na ilaw at liwanag. Muntikong mundo sa kadiliman ko. So ibig pong sabihin ito, when you use parallelism, especially synonymous parallelism, yung line number 1 ay parehas na parehas sa line number 2, pero ang kanyang ina-underscore, mga kapatid, is redundancy. At kapag nakapagbasa po kayo ng isang talata or isang salita na medyo inuulit, itinuturo po natin ito sa mga pastors, ang ibig pong sabihin noon ay meron po siyang ine-emphasize. Merong emphasis, kaya po merong pag-uulit. At sa pag-uulit po na ito ay naglalagay po ng kahalagahan or naglalagay po siya ng importansya. So dahil inulit po yung His glory and His wonders, nangangahulugan, ang magbabasa po nito ay kinakailangan you would give your attention to the glory and the wonders of God sapagkat dalawang beses po siyang inulit. At yan pong among the nations naman or among all peoples, nangangahulugan po na ito yung dapat nating pagdalhan or dapat na makapakinig at makakita ng salita pong glory and wonders of God. So, let's go sa next point, which is 3 points. Point number 1, ina-analyze po natin yung verse po na ito. And the first point na makikita po ninyo dyan is there is a command. Ang word po na ginamit dyan ay ang salitang declare, pero pinalitan po yan ng modernong translation ng salitang proclaim. And the first observation po sa point number 1 natin, it is a verb. Ito po ay salitang, ano ba? Kulang ako ng vocabulary sa Tagalog. It's an action word. So when you say it's a verb, it's something that you do, something na ginagawa, something na ipinapakita. At ang term po na declare, ay dyan po sa number 2, it means to count, to recount, relate,
declare, or tell. Ang salita pong declare, which is proclaim, ay 161 times na makikita sa lumang tipan. Yung term na declare, 161. Kalahati dyan ng 161 ay makikita po ninyo sa aklat ng Salmo. Sa makatuwid, ang aklat ng Salmo ay punong-puno ng salitang declare. Ang tanong, bakit sa Salmo nakikita or makikita ang mas maraming references ng salitang declare? Sapagkat sa Salmo ay makikita at mababasa po ninyo ang maraming mga awit na kinompose ng marami pong mga tao, at sa karamihan po ng awit na ito ay ipinapakita ang kagandahan, ang mercy, ang faithfulness, ang glory, at ang mga bagay na gawa ng ating Panginoon. At dahil ito po ay katumbas, or should I say, ito po ay nasa aklat po ng Salmo, nangangahulugan sa mga awit po na ito ay tinuturuan ang mga tao or ang mga nagbabasa na sa mga bagay na ginawa ng Panginoon, sa kalwalhatian ng Panginoon, sa katapatan ng Panginoon, sa kabanalan ng Panginoon, meron tayong dapat na gawin. Ano po yun? Declare the glory of God. Declare the glory of God. So there's three things na gusto po natin na bigyan po ng paliwanag. Una, ang salita pong declare ay ginagamit po na katumbas sa salitang pagbilang or count. Marunong ba kayong bumilang? Okay? Pag sinabing count or counting, ibig sabihin nun, bibilangin ninyo. At ayon po sa Genesis chapter 15 verse 5, nung kausap po ni Yahweh si Abram, ang sabi ni Yahweh, He said, "Look to the heavens and count the stars, if you are able to count them." Ang salitang count ay ang salitang declare. Na ang ibig sabihin ay bilangin ninyo. Kung kaya mong bilangin, ang bituin, sabi niya kay Abram, yun po yung salitang bilangin ng katumbas po ay declare. Again, this is a verb. Huhulihin ko yung kahulugan po ng declare po na ito. Count means bilangin. So pag sinabing declare the glory of God, ang ibig sabihin niyan ay bilangin mo ang mga bagay na nakikita mong kilos ng kalwalhatian ng ating Panginoon at huwag mong kakalimutan. Pangalawa na kahulugan ng salitang declare ay ang salitang record keeping. Ayon po sa 2 Chronicles chapter 34 verse 13, ito po ay tumutukoy sa mga eskriba kung papaano po sila mag-keep in record. Yun pong mga sekretaryo, sekretarya, yung mga accountant, they keep records. So hindi lang binibilang, they keep it in a record. Pangatlo is the word recounting or ang salitang exhibit. Ang salita pong exhibit, ang ibig sabihin niya ay put it in the open. Na ilagay ninyo sa publiko, na hindi nyo itatago, na hindi ninyo babalutan, hindi ninyo tatakpan, kundi you would put it in the open so that people would see the glory of God. So, in summary, ang salitang declare ay tumutukoy sa pagbilang. Hindi naman natin kayang bilangin ang kalwalhatian at ang mga wonders ng Panginoon. Sino sa inyo ang kayang bilangin ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ninyo ever since na tayo po ay nakakilala sa Kanya? Countless. But the idea is this, kaya mong balik-balikan, hindi mo man masuma total, but you are counting. Amen? Naalala ko, 3 years ago, ganito ang ginawa ng Panginoon. I could not number it exactly, but you could remember it. Naalala ko 1 year ago, hindi kami sa lugar na to nag-anniversary. That's counting. Amen? Pangalawa na idea is this, you keep a record.
na inililista mo yung mga bagay na ginawa ng Panginoon. Kaya po, ini-encourage din tayo nung unang panahon, meron po silang tinatawag na diary. Meron pong diary. At ang mga unang mga pastors or unang mga nagpapahayag po noon, meron po silang tinatawag na devotional book or devotional notebook. Na sa devotional na ito, ilalagay po nila yung araw, at the end of the day, magsusulat po sila, lalagay po nila yung araw, yung oras, at kung ano yung nangyari sa buong maghapon. They keep that record. Kaya po, yun pong mga devotionals ng mga naunang mga men and women of God like Charles Spurgeon, William Barclay, marami pang iba, even Billy Graham, ngayon na nadidiscovery po nila, yung mga isinulat po nila doon sa notebooks po nila, na nagkakaroon tayo ng idea, sa araw na ito si Billy Graham ay nagpunta ng Russia at 1 million na Russian people ang tumanggap sa mabuting balita na kanyang ipinahayag. We don't know that until na meron pong nakabasa noong diary or noong notebook na pinagsulatan po ni Billy Graham. That's record keeping. Okay? Yan po ang salitang declare. But ang tinutukoy po rito na declare sa Psalm 96 verse 3, ay yun pong pangatlong meaning na recounting or retelling of the story. Yan po yung ibig sabihin niya na pag sinabi po at binasa ninyo ang Psalm 96 verse 3, yes, pwede itong i-apply sa pagbibilang, pwede itong i-apply sa pagsusulat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon. Pero ang pinakapunto niya is to recount or to exhibit, na ilagay sa publiko ang pasuralan, ang glory at ang wonders ng ating Panginoon. And in the recounting or in the exhibit, meron pong dalawang bagay na or tatlong bagay na kaakibat ng salitang declare. The first one is public announcement. Nang ibig sabihin is, when you declare, hindi ka silent. Hindi ka tahimik. Maingay ka. Na kapag tayo ay nagde-declare, walang nagde-declare na, nagde-declare ka na meron pong puwersa, merong lakas because ang pinaka-essence ng declaration is so that people would hear. So that people would hear. Noon pong ako ay bata pa, bagay bata pa naman po ako. Amen. Sabi ng gumupit sa akin, ilang taon, tinanong ko kasi siya kung ilang taon na siya. Sabi niya, magpi-58 po. Ako, sabi niya, 40 plus. Sabi niya, sige, pakakapihin kita sa susunod. Joke lang. Ako po ay, I think, grade 4, 5, and 6 na tumira po sa Ilocos. Wala pa pong kuryente noon. Alam niyo po yung gasera na merong gas, may pabelo, tas yun po yung ilaw noon. Paggising mo sa umaga, gaganunin mo yung ilong mo, itim na itim yung loob ng ilong mo. Pero meron pong panaderya na noon, nung ako'y bata pa, doon po sa barangay ng tatay ko sa Ilocos. And every 4 a.m. in the morning, ay meron pong tutunog na put-put. Hindi ganun kalakas, mas malakas pa po yung busina na yon. Ikaw na mahimbing, bigla ka ngayong magigising. Because the sound is a public announcement na merong lutong pandesal. Amen? Na halos lahat, kung hindi ako magkakamali, lahat ng daanan ng mama na nagpuput-put na yon, nagigising, at dahil kaunti lamang naman po yung tao doon sa barangay ng tatay ko noon, makikita po ninyo na bawat bahay, merong lumalabas na bumibili. Ang pambili po noon ay bigas, salop, ang pangtakal noon, pangbayad noon sa mga commodities. So that's the idea
ng salita pong, that's the first aspect of recounting or putting it into an exhibit. It's a public announcement, not in silence. Not in silence. Nasubukan na ho ba ninyong umattend sa isang church na kapag yung MC ay nagtatawag ng, sino ang magpapatotoo? Lahat na kayo ko. Lahat na kayo ko. Bakit? Nahihiya sila. Okay, lahat naman po tayo dumaan sa ganyan. Ako rin po, nung unang nakakilala sa Panginoon, tahimik po ako. Naging maingay na lamang ako nung nasanay na akong magingay. Pero pansinin ninyo, pag nagtatawag yung MC, sino po ang pinagpala ng Panginoon pakitaas ang kamay? Lahat nakataas sa kamay. Sino ang gustong magpatotoo? Sino ang gustong mag-declare or mag-exhibit ng kabutihan ng Panginoon? Biglang bababa yung kamay. As if like you experience the glory and the wonders of God, and yet you are silent. Diba? There's no such thing as silent declaration sa kalwalhatian at sa kagandahan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sinasabi natin ito, because ito ay preparation ng Panginoon, hindi lamang dito sa San Mateo, kundi sa atin sa buong Lord of the Nations Church, na inihahanda niya ang buong Lord of the Nations Church na maging maingay sa kalwalhatian, na hindi tahimik, na hindi tayo tatahimik sa pagdedeklara ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. So that's the first aspect. The second aspect is this. It's the recounting or the retelling. First is public. Pangalawa, ano yung public announcement mo? Ano yung subject? Kaya ka nag-iingay, hindi ka nag-iingay para sa sarili mo lang. Hindi ka pinag-iingay ng banal na kasulatan para ipangalandakan mo ang sarili mo, kundi para ipangalandakan mo ang Diyos na nagbago ng buhay natin. Amen? Kaya nga po, hindi lang po uuso ngayon ang Marites tsaka Marisol. May pauso ngayon, maingay. Palakpakan natin ang Panginoon. So it's the retelling. Ano yung ipag-iingay ninyo? Ano ang ipangangalandakan natin? Ano ang i-exhibit natin? And then third, brothers and sisters, ay ang salita pong praise. Public exhibition, remembering, and praise. Because pag ipinangangalandakan natin ng Panginoon, yes, you are testifying, you are declaring, but at the same time, you are also praising God. You are also giving praise to God. So that's the point ng salita pong declare. Okay, maliwanag po, ano? Maliwanag. Ngayon, let's go sa observation point number 2. There is the audience among the nations and to all peoples. Among the nations and to all peoples. Ito po ay subject na kung saan dito ipapangalandakan ng salita or ang kapangyarihan ng Panginoon. Sila po yung lugar, sila po yung audience. Importante na ma-realize ng bawat isa na once na matutunan natin na tayo ay tinuturuan or kinocommand ng Biblia na mag-declare ng kalwalhatian at saka ng kapangyarihan ng Panginoon, importante rin na makita natin ang salitang saan. Ang sabi niya, among the nations. And then pangalawa, among or to all peoples. So una, ipinapakita niya yung scale or yung scope. The scale ng audience po natin ay lahat po ng nasyon. Lahat ng bansa at lahat ng tao. Sa makatuwid, basta nation, basta tao, sila ang kinakailangang makarinig ng kalwalhatian at ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya dito,
binubuksan ng Panginoon ang ating pangunawa. Kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, and it happens na ikaw ay pupunta ng ibang bansa. Yes, ikaw ay nag-apply at merong intention na kumita sa ibang bansa, but if you are a follower of Jesus Christ, secondary lang ang pagkita mo ng pera sa ibang bansa. Ang majority, priority, or prioritize na ibinibigay sa atin ng Panginoon is your purpose to declare the glory and the wonders of God. Yan ang layunin ng Panginoon kung kayo ay estudyante at mag-aaral kayo sa ibang bansa or mag-aaral sa ibang university. Yes, mag-aaral kayo doon, but that's your minor purpose. Amen. That's your minor purpose. The major purpose is for you to declare the glory and the wonders of God among the nations. So saan man po kayong magpunta, yan po ang inyong assignment. Amen? Yan po ang inyong assignment. Pangalawa lamang po yung bank accounts ninyo. Ang pinakapangunahin dyan ay ang maipakilala ang Panginoon. Amen? Kung ikaw ay estudyante, kung ikaw ay manager, kung ikaw ay may-ari ng business or any type of career na mayroon po tayo, dito pinaprioritize ng Psalm 96 verse 3 na tayo ay meron pong mandate. Tayo ay merong purpose. At ang main purpose po natin is to declare. And when we declare, brothers and sisters in Christ, saan mang bansa po kayo, hindi nagbabago yung mandate. Hindi nagbabago ang layunin po ninyo sa pagpunta ninyo ng ibang bansa. Amen? Kung ano ang purpose ng Panginoon dito sa inyo, that's the same purpose when God sends you anywhere. Amen? Kaya po, sa pag-aaral po natin, this is so critical. Because minsan, inihihiwalay natin yun pong layunin ng Panginoon or yung utos ng Panginoon to declare the greatness and the wonders of God doon po sa personal natin na layunin na kumita sa ibang bayan or sa ibang bansa. No, brothers and sisters. Kaya po, ina-underscore po natin ito sapagkat maraming tao ang nakakalimot. Maraming tao ang nakakalimot. Naalala ko po ang isang kapatid po natin, hindi ko napabanggitin. Nagpa-pray po siya. Sabi niya, Pastor, gusto ko pong ipag-pray ninyo ako na makapag-asawa. So pinag-pray ko naman. Answered prayer. Doon po sa prayer namin, nag-uusap po kami after na mag-pray. Sabi ko sa kanya, pag binigyan ka ba ng asawa ng Panginoon, ano ang plano mong gawin? Ang sabi niya, maglilingkod po ako sa Panginoon. Wow, ayos. Masayang-masaya tayo dahil very noble yung kanyang purpose. Bakit ba tayo lumalapit minsan sa ating mga pastors or mga pastoras po natin? Pastora, pag-pray mo naman ako na matanggap ako sa ina-applyan kong trabaho. Okay? Pag-pray mo naman ako. In the end, God answers our prayers for all of them na lumalapit sa atin para humingi ng prayers. Pero minsan nakakalimutan natin yung purpose bakit tayo tinugon ng Panginoon. Ngayon po yung sister na nakapag-asawa, hindi ko lang alam kung nagkaroon po siya ng anak, pero nung una, very hot, on fire po siya sa gawain ng Panginoon, but eventually hindi na po siya nagsiserve sa gawain sa Panginoon through the Lord of the Nations Church. Na ibig pong sabihin ito, ang sitwasyon ng mga taong lumalapit sa Panginoon nagbabago. At nababago rin ang kanilang kaisipan kung bakit sila na binibless ng ating Panginoon. Ang layunin ng Panginoon, regardless kung ano ang ating sitwasyon, regardless kung saang bansa po kayo dalhin ng Panginoon, nananatili ang purpose ng Diyos.
And God's purpose for all of us is to proclaim, to declare, to put it in the open, na ipag-ingay natin ang kaluwalhatian at ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Whether sa Pilipinas, mapa Pilipinas, or mapa ibang bansa, iisa, mananatili at forever na yan ang trabaho at tungkulin at layunin ng bawat isa na nakakilala sa ating Panginoon. Magbabago yung inyong sitwasyon, pero hindi magbabago ang layunin ng Diyos sa buhay ninyo. Amen. Magbabago ang circle of friends, or magbabago ng career, or magbabago ng trabaho, magbabago ng environment, but yet, the purpose of God remains the same. So kaya natin ine-emphasize ito sapagkat yan po ang sinasabi ng among the nations and all the peoples. So kahit sino pa man ang kaharap mo, your purpose is the same. Amen. Saan man tumapak ang iyong paa, it doesn't change. Anong sasakyan ang sinasakyan ninyo? It doesn't change. Mabuhay ka ng maiksi or mabuhay ng mahaba, it doesn't change. Because sa takbuhan or sa takbuhin na inilagay sa atin ng Panginoon, iisa lamang po ang purpose niyan. That is to declare the glory and the wonders of God among the nations and to all people. So nakikita natin yung scale. Gaano kalaki? Buong mundo. Di ba? Ngayon medyo may nalulula siguro sa inyo, Pastor, ang laki niyan, buong mundo. Buong earth. How can you do that? Papaano mo magagawa yon? Mga kapatid, hindi natin literally kayang gawin na umikot sa buong mundo at gawin po ito. But the idea is this, saan mang parte ka ng mundo, that's your place. Amen. Naalala ko nung nag-start po akong magkaroon ng kaunting kaunawaan na sa bagay-bagay dito sa mundo. Nung ako po ay unang-unang magpa-passport, ang nakalagay doon ay Filipino citizen. Kulay brown pa noon, or green. Anong unang panahon. Nakalagay, citizenship Filipino. Napaisip tuloy ako, sa dinami-dami naman ng bansa na po pwede kong pagsilangan, bakit Pilipinas pa? Pwede naman akong isilang sa Japan. Arigato. Or pwede kong isilang sa Australia. Amen? Hindi tayo nakakapili or wala tayong kakayanan na piliin kung saan tayo isisilang at kung anong pamilya tayo isisilang. It is God's choice. At dahil choice ng Panginoon, nananatili din yung purpose ng Panginoon. Aha, kaya pala tayo isinilang mga dugong Pilipino. Why? Because most probably, tayo ang magiging speaker ng Panginoon so that the whole Philippine Islands would hear that God is glorious and we declare the wonders of our Lord Jesus Christ. Amen. Pabayaan na natin yung mga isinilang sa ibang bansa. Huwag na natin silang pakialaman. Ang pakialaman natin ay tayo. Amen? Among the nations, but specifically, isinilang tayo sa bansang ito. So there must be a reason bakit brown ang ating mga kulay. Amen? There must be this great, divine, godly reason bakit dito tayo sa nasyon na ito. Amen? Kung meron man po kayong mga kamag-anak na nasa ibang bansa at nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, remind them, oy, hindi ka nagpunta dyan para mag-overtime lagi. Amen? Kundi para mag-overtime ka para sa Panginoon. Amen? Sapagkat ito po ang layunin. And then second, ang sabi niya, to all people.
Sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, sa lahat ng tao. You see the scope, you see the scale, at nakikita rin po natin kung sino yung pinaka-subject, sino yung dapat na makarinig ng kapangyarihan ng Panginoon. Naalala ko po, hindi po ninyo na itatanong, nung ako po ay ikinasal, nakabili po kami ng bahay at lupa dyan sa San Lorenzo Village, dyan po sa Enchanted Kingdom sa Santa Rosa. First time na dalhin po namin yung nanay ko para tulungan po kaming mag-alaga doon sa panganay namin. Ang nanay ko ang siyang unang nakakilala kay Lord. At natutunan po ng nanay ko na saan man akong lugar naroon, sumakay man ako ng bus, ay palagay ko ay merong layunin ng Panginoon. So hinahanap ng nanay ko kung ano ang layunin ng Panginoon. Na ang layunin namin, mag-aalaga lang sa aming anak, sa kanilang panganay na apo. Hanggang sa isang araw, yun pong aming kapitbahay na hindi ko po nakakausap. Bigla pong lumabas, ito'y kwento na po ng nanay ko, at nagkakwentuhan po sila ng nanay ko. And then eventually, make the long story short, nakapag-share yung nanay ko sa kapitbahay namin na hindi ko nakikitang lumalabas. Pagpasok niya ngayon, pag-uwi ko, sabi niya, alam ko na kung bakit ako dinala ng Panginoon dito, kahit 2 linggo lang. Sabi ko, upang i-win ko itong kapitbahay mo, na makarinig ng kapangyarihan ng Panginoon. Ever since, umaatin na po yung kapitbahay namin sa gawain ng Panginoon. Amen. Because that's the purpose. Saang bansa, saang tao, basta tao. Wala pong... wala pong discrimination. Hindi tayo namimili ng taong pagsishiran. Actually, ang Lord ang nagdadala sa atin at nagtutulak sa atin sa bawat bansa, sa bawat lugar, and in particular sa bawat tao na sila ang makakapakinig ng pagpapahayag natin ng kalwalhatian at ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Point number 3. So there's the command, there's the audience, and point number 3, there is to proclaim the glory and wonders of Almighty God. Sabi niya, there is to proclaim. Ano yung subject ng proclamation natin? Kalwalhatian ng Diyos and wonders of God. Hindi W-A, kundi W-O. Wonders, not wonders. Okay, pag sinabi kasing wonders, letter A, nagpaikot-ikot ka lang. You're wondering, parang mga nagmumoling-moling lang. Declare the wonders. No, declare the wonders of God, of Almighty God. So first, let's talk about ano po ang ibig sabihin ng salitang glory. Ang ibig sabihin ng salitang glory ay ang salitang honor or karangalan ng Diyos. Sang sabi niya, declare the glory of God. Ang karangalan ng Diyos, ang kalwalhatian ng Diyos. Pag sinabi pong karangalan, kalwalhatian, ito po ay sa isang parte tumutukoy sa kung sino itong tao na ito. First, pag sinabi pong Presidente ng Pilipinas, that's the title na meron pong kakambal na honor or karangalan. Pag sinabi pong Almighty God, that's the highest honor, that's the highest title, na dahil siya ang nagtataglay ng highest title, then He has also the highest honor. Siya rin ang nagtataglay ng pinakamataas na kaluwalhatian, ng pinakamataas na honor dito po sa mundo. Kaya po, ang pinaka-subject, ang pinaka-balita, ang pinaka-announcement, ang content ng dapat na i-create ng bawat mananampalataya is no other than the glory of God. And ang glory po ng Panginoon,
ay nadi-display sa mga bagay na kanyang ginagawa. Sa mga bagay na kanyang ginagawa. Sabi ng Bible, and God said, let there be light, and there was light. Let there be this, and there was this. So, kung pag-iisipan po ninyo, it's just a matter of words. Na nagsalita siya, and yet dumating po ang kapangyarihan. Nagkaroon ng mga bagay na kanyang mga sinabi, na kanyang mga sinalita. And that's the glory of God. That He was able to create from nothing to something. Amen? From nothing to something. Kaya po, when you look at the creation of everything, including man, nadi-display ang kalwalhatian ng Diyos. Amen? Even po sa tinatawag pong opposite na positive na kalwalhatian, pag ikaw ay magnanakaw at kitang-kita ang pagnanakaw, that's glory also. Oh, mag-ingat ka dyan. That means aware sila sa glory niya. sa kalwalhatian niya. So, ito po ay tumutukoy either sa positive or either sa negative side. But because ang subject is the glory of God, pagbabasahin po ninyo ang banal na kasulatan, kitang-kita ang kalwalhatian ng Diyos. Amen? Kitang-kita ang kalwalhatian ng ating Panginoon, ang karangalan ng Diyos. Kaya po, ang subject ng mga awit natin is no other than Him. Because alam po natin na hindi karapa, walang dangal, walang honor, walang kalwalhatian ng tao. Bawat linya ng awitin po natin, laging dangal, laging kalwalhatian ng Panginoon. Ang sabi ng inulit ni Stella kanina, He is greatly to be praised. He doesn't just deserve praises, He deserves great praises because He is a great God. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Walang kaparis, wala akong kaparis. Nag-iisa lamang siyang Diyos. At kung meron mang Diyos na iba, ang sabi doon, nag-iisa lamang akong dakilang Diyos. He is greatly to be praised. I remember na i-share ko po ito. Sa book of John, meron pong 7 I ams na declaration si Jesus. I am the bread of life. I am the good shepherd. I am the door. I am the resurrection. I am the way, the truth, and lastly, I am the vine. Kapuna-puna rito yung first 3 words sa English version. I am the. Ang word po na the, yung third word, ay katumbas po ang Tagalog ay ang word na ang. Ako ang mabuting pastol, ako ang resurrection, ako ang liwanag, ako ang buhay. Things like that. Ngayon, ang naiisip ko lamang po ay, bakit hindi yung opposite ng word na the ang ginagamit po ng Panginoon? Pag siya po ay nagpapakilala na I am the good shepherd, pwede naman pong gamitin na I am a good shepherd. Because the idea is this, pag ipinapakilala niya ang sarili niya, or in case ipapakilala niya yung sarili niya, I am a good shepherd, ang idea po dyan is merong ibang shepherd. Dahil sinabi niyang I am the good shepherd, ang sinasabi niya, walang ibang shepherd. Amen. Pansinin po ninyo, pag ipapakilala po si Stella, at ang pakilala po sa kanya, let's welcome Sister Stella Altiche, a wife of Pastor Francis. Oops! Red flag yan. Anong idea? Hindi man sinasabi, pero that's the conveyed message. You can read between the line, a wife? What? A wife? Pero ang tamang presentation is this. Let's welcome Sister Stella Altiche, the wife. Masaya si Stella niyan. Dahil sinasabi doon na walang ibang asawa si Pastor Francis.
That's the glory of God. Walang ibang Diyos, nag-iisa lamang ang Diyos. At dahil ito ang kalwalhatian ng Panginoon, bawat nakakilala sa nag-iisa, tunay at wala ng ibang Diyos, we are mandated to proclaim, to exhibit, to declare that there's only one God. Wala ng ibang Diyos. Wala ng ibang Diyos. And then second, wonders. Ang salita pong wonders ay ang salita ang katumbas sa Old Testament na word niyan ay ang salitang extraordinary. Because God is great, lahat ng kilos niya is not ordinary, but extraordinary. Hindi normal ang tamang term sa mga bagay na ginagawa ng kamay ng Panginoon, kundi extraordinary, uncommon, pambihira. Amen? So, hindi lang yung karangalan, kalwalhatian ng Panginoon, kundi yung lahat ng ginawa ng Panginoon at lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay po natin, ang tagline po niya ay extraordinary. Amen. What do you proclaim? The glory of God and the extraordinary things that God has done. Alam ninyo, hindi ninyo kinakailangang humanap ng mga extraordinary things, wonders of God. All you have to do is stand in front of the mirror and you will see the extraordinary work of God. Pambihira itong tao na ito. Dating drug addict, ngayon binago ng Panginoon, extraordinary. Pambihira itong asawa kong ito. Dati, sugarol. Tumataya, isinusugal, pati pagkain namin. Pero binago ng Panginoon, extraordinary. Dati, marites. Nag-change, naging Marisol. Ngayon maingay na to. Amen. Purihin ang Panginoon. The glory, the wonders of God, the extraordinary. If you would go back sa inyong mga nakaraan, mga kapatid, ipinapatotoo ko po ito sapagkat this is extraordinary. Sino po ang mag-aakala na dati po akong drug addict, ngayon ay tumatayo sa inyong harapan? That's extraordinary. Hindi ko gawa yan. High school po ako, ang hanap ko po every night, maghahanap po ako, maglalakad ako sa buong Pasay, sa tramo Pasay, Buendia hanggang Libertad. Maghahanap ako ng patay. Alam niyo kung bakit? Kasi noon, uso yung saklaan. Na doon lang nagkakaroon ng legit na saklaan kapag merong patay. Lagi po akong present. Nalulong po ako sa ganyang sugal. And who would have thought na meron palang magandang plano ang Diyos? Hindi lang magandang plano, extraordinary plan ang Panginoon sa buhay ng kagaya ko. Kaya po, sinishare ko po ito sa inyo so you would see how God works. When God works, that means that's extraordinary. Bakit hindi extraordinary? Sugurol ka ba naman eh? Ngayon, nakabarong ka, may microphone ka pa. Amen. Ilan sa atin ang nakaka-attest sa sinasabi ko? Ngayon, the inspiration is this. Hindi tayo ginawa ng wonders, extraordinary ng kamay ng Panginoon to remain silent. Hindi tayo ginawa ng kabutihan ng Panginoon para maging pipi. Para hindi natin sabihin ang kalwalhatian ng Panginoon. No, that's our job. That's our purpose.
There's two great days in our lives. The day when we were born. But the most important thing is this. The day when you find out why. Of all people, brothers and sisters in Christ, ano bang meron kayo at meron ako para habol-habulin tayo ng Panginoon? Can you imagine, drug addict, hinabol-habol ng Panginoon? Ano ang meron ng isang drug addict? Nothing! And I'm sure kung narinig po ninyo kung ano po yung mga extracurricular activities ko nung ako'y binata pa, medyo mananamlay kayo. Naku, ganito pala si pastor. Mabait pero merong kulo. May itinatago. Pero wag ka. Hinabol-habol ako ng Panginoon. Ang nanay ko, ang unang nakakilala sa Lord, sabi niya, Lan, sumama ka sa akin sa gawain. Alam niyo naman yung mga kabataan, including yung mga kabataan ngayon, pilosopo. Anong sinasabi ko noon? Baka umusok ako dyan, Mang. Ikaw na lang. Nagtiyaga po yung nanay ko, nagtiyaga po siya. Mga brothers and sisters in Christ. Hanggang sa dumating po yung time na doon po sa sa harapan po ng bahay namin, merong prayer community at meron pong nag-preach. Sabi nung nag-preach, merong isang binata ngayon na nangangailangan ng pagliligtas ng Panginoon at pagbabago ng Panginoon. Sabi niya, sino ko man? Nasa isip ko dahil member yung nanay ko. Ang nanay ko, minarites ako na ito dito sa pastor na to. Hindi ba ganun ang iniisip natin pag tinatamaan tayo ng preaching? Pag nakapanood ka ng video or ng anything religious or anything sa Word of God, ang sinasabi ninyo, sino ang nagsabi kay pastora na sabihin ito ang preaching niya ngayon? Hindi si pastora yon, hindi si pastor yon. It was the Lord because hinahabol ka niya. Yun lamang pong paghahabol sa inyo ng Panginoon is extraordinary already. Amen! Dahil lahat tayo, kung hindi ako nagkakamali, iniwas-iwasan natin ang paghabol ng Panginoon. Brad, attend ka sa Bible study. Pare, mare. Ano ang sinasabi niya? Saka na lang. Pero ang totoo, iniiwasan niya. Amen. Sasabihin ni kumpare, sige, next week dahanan kita rito. Pagdating ni kumpare next week, wala. Nasaan ang tatay mo? Nasa sinihan po. Iniiwas-iwasan natin. But yung pag-iwas sa atin ng Panginoon, yung pag-abot sa atin ng Panginoon is in itself extraordinary. Why? Ano ang meron sa inyo? Bakit tayo hinahabol ng Panginoon? Wala naman eh. Other than mahal tayo ng Panginoon. Amen. Ito ang napakaganda sa paghahabol sa atin ng Panginoon. Hindi ho siya napagod. Amen. Hindi siya nagsawa. Tayo minsan pag nang-aakay, nakakapagod din eh. Ilang taon mo nang inaakayan? 10 taon na po. Tinetext mo ba yan? Mayat-maya nga tinetext ko, hayaan mo na yan. Ibigay mo na yan kay Satanas. Ang Lord ay ibang klase. Sa una parang nanliligaw, ayaw mo, ayaw ko. Dadalaw ulit ang Panginoon. Ayaw ko, Lord. Rejected ang Panginoon. Kaya nga po, ang sabihin natin na broken-hearted person in the world is no other than God in regard sa how we had responded sa mga pag-abot niya sa atin. Ilang taon niya tayong pinagtiyagaan, ilang tao ang dumaan sa buhay natin para lamang po tayo abutin ng Panginoon. And we keep moving backward. And then ultimately, nag-abroad ka, pumunta ka ng Hong Kong, akala mo matatakbuhan mo ang Panginoon. Pagdating mo ng Hong Kong, nagulat ka, nauna ang Panginoon sa'yo. That's the extraordinary na pag-abot sa atin ng Panginoon. When you think na naiwanan mo na siya sa Pilipinas, magugulat ka, He's also there. And what's even more amazing is this,
ang encounter mo kay Lord, hindi local, international. That's even more amazing. Amen? Therefore, ang inspiration ng Panginoon sa atin, meron pong isang libro sa mga bata, na ang title ay I Am God's Storyteller. Ito po ay libro na nakakater po sa mga bata, na yan po yung title niya, I Am God's Storyteller. This is God's call sa bawat isa. We were called to tell the story of God. This story is extraordinary. This story is so glorious. Amen. Kaya po mga kapatid, tawirin natin yung pagiging marites dito sa mundo. At tayo ngayon ay gagamitin ng Panginoon na imarites ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang pangalan ng Panginoon. Because we are God's storytellers. Tayo ang tagapagsalita ng Panginoon. We are the spokespersons of God. Tayo ang mga speakers ng Panginoon. Tayo ang mga microphones ng Panginoon. Ito ang layunin po natin upang malaman ng tao na merong buhay na Diyos. At alam po ninyo, sa kalalagayan po ng ating bansa na kaliwat kanan ang issues patungkol po sa korupsyon. Ang maraming mga tao nag-iisip at nagtatanong ng ganito, ano ang solusyon sa mga corruptions na ito? Ano ang magagawa ng tao sa mga corruption na ito? Pagpapapatayin ba? Or ikukulong ang lahat? Naalala ko ang kwento ni D.L. Moody ng Chicago. Sabi niya, if you want to transform a person, sabi niya, the world's method is this. They send this person, pag nahuli raw ang isang tao na nagnanakaw ng nuts and bolts ng railway track, ninanakaw yung mga bolts at saka yung mga nuts, ang ginagawa ng tao ay they send him to educate. They educate them. Dinadala po sa university. Pero ang sabi ni D.L. Moody ganito, when you send these people na nahuling nagnanakaw ng nuts and bolts ng railway track to seminary or to university, when they come out sa university, they will not steal anymore the nuts and bolts ng railway track. They would steal the entire railway track. Na ibig sabihin nito mga kapatid, walang mangyayari sa kanila. Amen? Walang mangyayari sa kanila. Ang kasagutan, ang gamot sa lahat ng ito is no other than Jesus Christ. Because we believe with all our hearts that Jesus Christ is the glory and the wonder of God. Because kung titignan po ninyo, ang kalwalhatian ng Diyos ay dala-dala ng Panginoon. Look at how God loves us. Kung gusto ninyong makita ang kalwalhatian ng pag-ibig ng Panginoon, look at Jesus Christ. Amen. Can you imagine ang isa sa prayer niya while he was on the cross? Sabi niya, Lord, forgive them for they know not what they are doing. Anong they don't know what they are doing? Alam nila. Alam nilang 25 bags. Hanggang doon na lang ako. Wala akong kasunod. Bilang nila, binilang. Oy, nasan yung pang-2 po? Sir, nandito. Anong they know not? They knew it exactly. But powerless ang tao pagdating sa bagay na yan. And the glory of God is in Jesus Christ. Wala po akong nakitang kahit gaano kasanggano, kaitim ang budhi, kaitim ang dugo. When they encounter the glory of God, which is Jesus Christ, binabago siya ng Panginoon. Colonel General Manuel Noriega, I think sa South America, before he died, nakakilala siya sa Panginoon. At nung iserve niya, yun pong sentence sa kanya na ilang multiple life sentences, nagpipreach siya sa mga kapwa niya preso
na samantalang dati siyang sanggado, dati siyang politiko, very corrupt politicians. But when he met the glory of God, he was changed. There's hope. There's hope. Huwag po kayong maniniwala sa pinopost ng social media na wala ng pag-asa ang ating political system dito sa Pilipinas. There's hope. And His name is Jesus. Amen. Declare the wonders of God. The wonders of God is Jesus. Look at the cross. Dapat tayong lahat nasa impyerno. But the wonders of God is Christ crucified for all of us. Ngayon, ang hamon nito ay ganito. In reality, Pastor Alan, how can we declare? How can we publicly exhibit the glory and the wonders of God? Ang tanong ay ganito. Papaano, Pastor? There's simple things na gusto ko pong banggitin bago po tayo tumayo. Always remember na kayo po ay merong Jesus sa heart po natin. Tanong, how's your living? Kamusta ang pamumuhay natin? Because sa pamumuhay po natin, pwede nating mai-glorify ang Panginoon. Pwede nating mai-exalt, mai-declare ang kapangyarihan ng Panginoon by how we live. Papaano tayo namumuhay? Anong klaseng pamumuhay mayroon po tayo? Secondly, sa pamumuhay na iyan, anong klaseng behaviors mayroon po tayo? Last story. Alam niyo yung story ni Stephen sa Book of Acts. Siya po yung first Christian martyr na namatay po siya dahil binato po siya ng maraming mga persecutors po niya dahil nangaral po siya. At sa pangangaral po niya, nahuli po siya and then binato siya. But the story went like this. Pagkatapos siyang mag-preach, tumingala siya sa langit at ang sabi roon, nakita niya ang langit na bukas at nakita niya si Jesus na nakatayo. Hindi po nakaupo, kundi nakatayo. Maganda pong larawan ito. So he saw Jesus standing at the right hand of God. Okay? Yan po yung eksena sa langit. Ang eksena sa lupa, nasa likod po si Saul of Tarsus. Kitang-kita niya kung papaano mamuhay si Stephen. Ano mang Tagalog ni Stephen? Esteban. Tama ba, Esteban? O, Esteban. So he was watching Saul of Tarsus. Or Saul of Tarsus was watching Stephen. So imagine ninyo, nandoon si Saul. Si Esteban po ay binabato. Pagtingin niya sa itaas, naririnig ni Saul, bukas ang langit and I saw heavens opened. And I saw the Son of God standing at the right hand of God. At ang sabi roon, nagmukhang anghel si Esteban. Amen. Nagmukha siyang anghel. All of this, si Saul ay nakatingin. Okay? Si Saul ay nakatingin. Little did Saul knew na si Esteban ay nagsisimula na niyang ini-exhibit ang kalwalhatian at ang wonders ng Panginoon in the person of Christ who came into his heart, became his master and savior. And how do we know that? Ang sabi niya, Lord, wag mo po silang papanagutin ang mga taong ito. Dinig na dinig ni Saul. And Saul knew na yun din ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na, Lord, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. The same attitude, the same behavior, kitang-kita ni Saul. Why should we proclaim the glory and the wonders of God? Because maraming soul na nanonood sa bawat isa sa atin. Ang anak natin, ang asawa natin, ang mga mababait nating biyenan ay nanonood sa atin.
Na-exaggerate ko lang, pinapatawa ko kayo. Kasi serious na kayo. Ang mga kapitbahay natin, ang mga persecutors natin, they are watching us. They are watching us if you will exhibit, declare, proclaim the glory and the wonders of God. Sabi ni Saul, pambihira. Bakit niya nasabing wag niyo po silang papanagutin? Extraordinary. Hindi alam ni Saul that Stephen was exhibiting the glory of God. But ang purpose ni Stephen is this, so that the world would know na merong Diyos. So that the world would know na merong pag-asa sa buhay. Kahit gaano kahirap ang buhay, merong Diyos. And who knows, yung nanonood sa iyong anak, yung asawa mong matagal mo nang ipinagpipray na makasama sa Panginoon, when you exhibit, when you declare openly the glory and the wonders of God, sasabihin ng asawa mo, grabe naman tong asawa kong to. Binugbog ko kagabi. Pasa-pasa pa. Ngayon ipinagluluto ako ng agahan. The glory and the wonders of God. Amen! Nanonood yung kumari mong nagsalita ng mga bagay na walang kapararakan, walang katotohanan, and yet you were able na ipagluto siya, Mare, eto ang cake. Merry Christmas! Happy New Year! Siya na tumatanggap, nabibigla, natutulala. What a wonder! What a glorious sight! When you're able to forgive the people that have offended you, mga taong nag-persecute sa inyo, at once na nakita nila ang pag-exhibit mo ng kalwalhatian at ang karangalan ng Panginoon, ang sasabihin nila, what a glorious sight! Amen. Amen. Jesus Christ is the glory and the wonder of God. Amen. Maraming tao ang naghahanap ng kasagutan sa lahat ng kanilang tanong. Ang merong daladala ng kasagutan po nila ay yung taong naranasan ang kaluwalhatian at ang wonders ng Panginoon. Tayo. Now let me just expand this sa church. Sa church, alam niyo bang maraming tao ang ayaw mag-church? Alam niyo kung bakit? Ayaw nila sa mga ugali natin. Mga, watch this term, mga born again, and nakaka-burn naman. Sinasabing ipinanganak na muli pero nanununog. Amen. Ayaw kong marinig yan. Sabi ni John Maxwell, hanggang anong oras ba tayo, Pastora? 7:00, di ba? Sabi ni John Maxwell ganito, there's two types of people in this world. Sabi niya, one is a person that brightens the room when they come in, and the other, they brightens the room when they come out. Ang sabi niya ngayon, alin kayo sa dalawang ito? Going back, why is it nang ilan sa tingin ng mga tao sa church at nag-church, hindi born, kundi burn? Why? Why, brothers and sisters in Christ? It is a challenge for all of us. Isang hamon sa ating lahat. Mga kapatid, lahat naman tayo may kanya-kanyang pangit na ugali. Joke. Ina-emphasize ko lang. Kasi pag sinabi ko, pangit na ugali, walang impact no? Kailangan merong projection. Di ba?
Because for the most part, yung mga taong nagsisik ng kapayapaan, they don't find peace in the church. Sa mga naghahanap ng yakap, hindi nila nararanasan ng yakap sa loob ng church. Nasunog pa sila. Kaya na-traumatize po sila. Amen. Ito po ang katotohanan. Christ at saka ang church ay hindi po yan iisa, pero hindi sila pwedeng paghiwalayin. Because ang church is the physical representation of Christ. How you relate yourself to Christ is determined by how you relate yourself to the church. Who you are to the church is who you are to Christ. Kaya po mga kapatid, the encouragement is this. Ang pinaka-tamang lugar upang maranasan ng tao ang kalwalhatian at ang wonders ng Panginoon is no other than the church. No other than the church. And so when people come, we don't burn them. we embrace these people. Because alam natin, hindi man po nila physical na makikita si Jesus, but we are the physical representations of Christ. Amen. Kaya ang tawag nila sa atin, sabi ng isang pastor, you are God's little Christ. I remember isang kwento, yung tao po na ito ay kilala na pero namatay na po siya. Hindi po siya kasi, tawag dito, nasa ibang religion po siya, but her life story is so amazing. Siya po ang nag-a-admit or nagki-care sa mga orphans ng bansa po nila hanggang sa nakilala po siya na tumutulong, nakilala po siya na nag-help sa mga underprivileged. And then one day nagpunta po siya sa isang lugar at nakita po siya ng mga bata. At ang isang bata ay lumapit sa kanya, ang tanong sa kanya, sabi niya, "Ma'am, can I ask you a question?" Sabi ng tao na ito, "Yes." Sabi niya, "What's your question?" And this child said, "Are you the wife of God?" Kayo po ba ang asawa ng Diyos? Are you the wife of God? Pag tinanong tayo, hindi wife, ikaw ba ay anak ng Diyos? Because if you are a child of God, you are representing Christ. Bawat tao na lalapit sa inyo, they see you as little Christ, representatives of Christ. At dahil representative tayo ni Christ, all their expectations kay Christ, ganun din ang expectations sa atin. And what do? We proclaim God's glory among the nations and all people. Let's all stand.